sa syringe, hindi niya na po sinabi kung ilan yung dose. Binigay na po niya sa akin basta. Tapos tinurok niya. Sobra-sobra po pala ma'am yung binigay. Ang nangyari po, yung pong happiness po hindi niyo po ma-explain. 10 times po na masaya po kayo. Napakasarap po niyan pag susubukan niyo. Wala po akong nakikitang way para matigil siya. Siguro marami pong nagtatanong kung ano yung Kempan. Ito po yung na may kasamang up sa grinder lang po. Tapos po, meron po ako nakita ng racket po yung propel niya po. Tsaka yung ice. Ganun po pala yun ma'am pag under ka ng drugs, hindi po titigas yung niyo po. May doktor po, may call center, meron pong teacher, may police pa nga po akong na-encounter. Karaniwan po, gwardiya. Pero meron akong doktor gusto niya, minor ang gusto niyang ini-invite niya ma'am sa bar niya, 16, 15. Pinigilan ko ma'am kasi delikado yun. 500 daw babayaran siya. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako po pala si Hill Martin. Marami pong hindi nakakaalam siguro sa mga bagay na mundong ginagalawan ko tulad po ng Kempan. Napakasalimuot po ng bagay na pinasok ko. Siguro marami pong nagtatanong kung ano yung Kempan. Ito po yung na may kasamang drugs po or po. Ayun po, nasabi niyo po na yung Kemfan po is sexual activity po na may involvement po nung drugs po, no? Opo, Curious yes. lang po ako, sir, paano po ninyo po na-discover po yung ganito pong klaseng mundo po? Nung una po, madalas po ako sa makipag-meet up sa grinder lang po. Tapos po siya, lang po yung hanap ko yung pag nag-browse po sa grinder po ma'am. Tapos po, meron po ako nakita ng na racket po yung propel niya po. Tsaka yung ice po nakalagay po doon. Tapos alam ko na po yun kasi marami po ako nakikita na may ganun. Na sweet po siya. Chinat ko po yun ma'am, tapos po, sinabi ko po na kung pwede patry. Tapos nag-reply naman po siya, sabi sa akin, baka daw po magwala daw po ako pag na-try ko kasi first time daw po eh. Sabi ko, hindi, try ko lang, kaya ko yan. Sabi ko pong ganun. Tapos yun ma'am, po, nag-usap na po kami. Ang basta po usapan namin, ang kapalit po nun, ko siya ng non-stop po hanggang gusto niya. Tapos po, yung first time ko po, iba po yung nangyari. Hindi po siya nangyari, hindi ko po siya na-sex kasi hindi po natigas yung yung private part ko po. Ganun po pala yun ma'am pag naka-under ka ng drugs, hindi po titigas yung niyo po. Tas yun po ma'am, nagalit na po siya, pinauwi na ako. Tas nagbigay po siya ng ng sex toy. Niregalo niya po sa akin. Nung una niyo pong, yung experience niyo po, no, yung una po ninyong naranasan na may involvement na po ng drugs po sa sex, ano po yung tumatakbo sa isip niyo? Ano, pinagsisihan niyo ba na ginawa niyo po? Nung in-inject na po niya sa akin ma'am, iba po yung pakiramdam eh. Sobrang po, yung pong happiness po hindi niyo po ma-explain. 10 times po na masaya po kayo. Yun po yung pakiramdam ma'am. Ano po yung tumatakbo po sa isip niyo? Ano po yung naiisip niyo na parang nagulat ba kayo na bakit ko kaya 'to sinubukan? Bakit ko triny? Ang likot ko ma'am noon, tas kung saan-saan po ako pumunta, naghanap pa po ako ng makaka-sex po. Kaso hindi po talaga siya natigas ma'am. After po nitong first experience niyo po, nag-try pa po ba kayo ulit ng second time na ganun pa rin po yung eksena? Po ma'am, natakot na po ako noon eh. Umiyak po ako, sabi ko parang mali yata. Kasi halos ilang araw po akong tulog ma'am, hindi po ako makain.
Tapos hindi rin po ako umiinom nung nangyari po yun. Bali, ano po siya ma'am, nakahiga lang po talaga ako. Tapos yun po, siguro mga 1 buwan po, hinahanap-hanap na po siya. Hindi na po siya normal. Parang may nagsasabi po sa utak niyo na kailangan niyo po ulit, gano'n. Kumbaga, renave na po ng sistema nyo Opo, na ma'am. kailangan. Kahit isang beses nyo lang po siya na-try, parang hinanap-hanap na po siya. Opo, ma'am. Kaya delikado po siya na matry po ng iba. Kaya po, naghanap po ako. Then after po, nung parang naramdaman nyo na hinahanap po ng sistema nyo nga po yung effect nung po, no? Opo. Na-try nyo po ulit. Opo, ma'am. Kasi sa grinder po kasi, ma'am, madami pong gumagamit doon. Tas i-invite ka po, tas libre lang basta ang kapalit po ay po. May nagturo po sa akin na kailangan po uminom ng Viagra po para magamit po siya ng maayos. Tas effective naman po. Tas doon ko na po natutunan, ma'am. Tuloy-tuloy na po yun, ma'am. Minsan po, 8 hours, 10 hours po. Ganun, ma'am, na po kami, wala pong tigil. 8 hours tuloy-tuloy po yun, sir. Opo. Okay po. Noong mga time po na to, curious lang po ako, no? Sino po yung usual niyo po na, ano pong gender po yung usual niyo po na nakakasex? Mga bisexual po, ma'am. Karamihan po, ma'am, mga bottom eh. Yun po yung mga nakakasex ko, ma'am. Tapos, karaniwan din po libre. Ayan po, sir. Since may involvement, lahat po nitong mga na-experience niyo po na to, may involvement po nung po or Opo. Minsan, ma'am, sumosobra pa ho yung bigay nila. Halimbawa po, natapos na po kayo, ma'am, ng 8 hours na sex po. Tapos nagustuhan niya po yung performance niyo. Bibigyan ka pa ho ulit ng follow-up po. Tapos extend po sa hotel, ganun po. Ano po, magsisex po ulit kayo, tapos i-NG ka niya po ulit, ganun po. may mga usual po bang demographic ng tao or parang ano po yung usual na profession po ng mga tao po na nagiging kapartner niyo po? May doktor po, may call center, meron pong teacher. Minsan po may police pa nga po akong na-encounter, pero isang beses lang po yun. Tapos karaniwan po, gwardiya, halos iba-iba pong tao eh. Minsan po may factory worker din po. And po, kapag po nakaka-experience po kayo na, ayun po, diba, nasa moment kayo na, ayun, high po kayo, Opo. tapos yun, nakwento niyo po na minsan umaabot po ng 8 hours to 10 hours po na non-stop. After po nun, parang ano po yung usual na, pwede niyo po maikwento po sa amin yung usual na eksena po after po nung ganong activity. Ano po, pag-uusapan niyo po muna yung mga yung mga pwedeng gawin, tas yung ayaw mong gawin. Tulad ko po, ang kaya ko lang po intercourse lang po, hindi po ako na-kiss, ganun. Tapos, yun lang po, ang ano niya. Tas, minsan po, may sampo, iwas po ako sa apatan, tsaka sa tatluhan po iwas po ako masyado. Kasi doon po nagkakaroon ng TH, ma'am. Yung tamang hinala po. Kasi iba na po yung nasa isip nila eh. Konting galaw nyo po, magseselos na yung iba pag hindi mo na-perform yung hindi mo sila napagbigyan, ganun. Magseselos na po yun. Naranasan ko po, ma'am, na magjowa sila, tapos in-invite ako po. Tapos bigla pong nagselos yung partner, nagwala po sa hotel. Natakot po ako kasi na po sila, nagsasakitan na po sila. And po na kwento niyo po na pwede rin pala siyang mag-cause nga po na yun. May nag-away, nagkasakitan na po. Opo. Since may involvement po ng drugs po, no, which is alam naman po natin, illegal po siya. Opo. Hindi po ba kayo, sir, natatakot po kapag ganun po? Sobrang takot po, ma'am. Minsan nga po parang naiisip nyo na ang gulo po ng utak nyo, baka minsan biglang may pumasok na lang, i-raid po kayo, ganun. Kasi bawal po sa mga hotel yung ganun. Pero sir, may nabalitaan na ba kayo na ganun? Parang kakilala or kasama din po dun sa, yun nga po sabi niyo po kanina, may mga kakilala na po kayo dyan sa tinatawag na chem-fan, no? May na po ba kayo na raid po, ganyan, nahuli? Meron po akong kaibigan na nahuli po, ma'am.
Ano po siya, ang kamalian lang po niya kasi nagbebenta rin po siya tapos nakikipag din po gano'n. Kaya siguro ho siya nahuli kasi nagbebenta siya ho, eh. May pinupuntahan po siya tapos siguro po dun siya naabangan ng mga nanghuli po sa kanya. Ngayon po nakakulong po siya. So, parang nung time po ba 'to, nung time po na nabalitaan niyo po na nahuli po yung kaibigan niyo, kinabahan ba kayo? Parang naisip niyo din na, "What if ako rin kapagka nasa ayun nga, sa middle na kayo ng gano'ng gawain ta's bigla na lang po kayong i-rape." Natakot po ako ma'am no'n. Nagbura po ako lahat ng mga apps ko, Grindr po, tsaka yung Telegram po, binura ko po lahat ta's nagpalit po ako ng SIM. Kasi delikado po talaga ma'am yung gano'ng eksena po. Kailan po kayo nag-start po nito, sir, nung ganito pong ChemFund po? Yung nagbinyag po sa'kin ma'am, July 2, 2023 po. Hanggang ngayon po yun, sir? Opo, hanggang ngayon po. May nanlilibre pa rin po. Para po sa mga curious po 'no, kasi ang nabanggit niyo lang po kanina na parang effect nun na parang sabi niyo po na sobrang masaya kayo, malikot, tapos napo-prolong po yung sex drive po like 8 hours, 10 hours Opo. po. Ano pa po yung ibang mga nagagawa po ng drugs kung bakit po siya ini-involve po sa any sexual activity? Yung pong sensitivity po ng feelings niyo po mas po siya, pleasurable po 'pag merong gano'n. Tsaka mas magaan po yung pakiramdam, ma'am. Kumbaga sa po, kung masaya po kayo ngayon ng masaya po kayo, 10 times po yung saya, mas masaya po. Tsaka yung pleasure niyo po, hindi niyo wala pong limit, eh. Yung pong kagustuhan mo na sa sex, 'pag in-overdose ka po, ma'am, hindi mo nagagawa, kaya niyo na pong gawin, eh. Halimbawa po, makipag-kiss po, kaya niyo na pong gawin 'yon. Kumbaga dahil nga high na 'no, Opo. yung talagang nagagawa na. Pero nabanggit niyo po kanina, sir, na kahit po may involvement po ng drugs, meron bago po magsimula po yung gano'ng transaction or activity, may mga sine-set po kayo na mga rules na kung ano lang yung puwede gawin at hindi puwede gawin. May mga times po ba na sa sobrang yun po, sa influence po ng drugs, hindi na po nasusunod yung ganitong mga rules? Madalas po, ma'am, hindi po nasusunod lalo na po 'pag yung tulad ko po, may nararanasan po ako yung pagdating dun usapan niyo po ganito, walang magse-cellphone, tapos kayo lang focus lang kayo sa isa't isa. Pero kapag po kasi ma'am may threesome po or mas marami, dun na po nagkakagulo, ma'am, nagkakaroon po ng selosan, ma'am. Ano po siya, hindi na po namamalayan na out of place po yung isa, ma'am. Tapos hanggang sa magalit na po siya, magwala po, gano'n po yung eksena po, ma'am. Yun yung reason niyo po ba't iniiwasan niyo po yung yun nga po, yung Group po more na. than one partner Opo. po. Ayan. May na-experience naman po kayo, sir, na ano po, may naka-partner po kayo tapos parang hindi po maganda yung feeling. Kasi sabi niyo po na meet niyo po sila through, yun nga po, mga dating apps, yan, sa Opo. mga GC or any account po. Na parang nakukutuban kayo na hindi po maganda yung feeling niyo sa magiging partner niyo. Naranasan ko po yan, ma'am. In-invite niya po ako sa hotel po. Ano po siya, sabi niya po, bibigyan daw niya po ako. Nalaman ko, ma'am, iniwan niya ako, ma'am, sa hotel. After po namin ng 2 oras, iniwan niya po ako sa hotel. Andun po yung mga paraphernalia niya po, tsaka yung mga gamit, andun po yung drugs. Tapos, wala po, iniwan niya lang po ako. Tapos, yung cellphone niya po, hindi ko matawagan. Iniisip ko, ma'am, parang isinet up ako, gano'n. Tapos po, maya-maya nalaman ko po na nasa mall po pala siya. Do'n po pala siya, ma'am, may ka-meet up po na iba. Kumbaga parang pinagsabay kayo sa isang araw Opo, po, pero no? ang masakit po do'n, iniwan niya po ako do'n, ma'am, sa motel. Tas hindi ko po alam ang gagawin ko, ma'am, nun. Parang kinakabahan na po ako, natatakot po ako, Kasi under influence din po ng drugs, iba-iba na po na yung naiisip niyo, ma'am.
Hanggang sa nag-book na po ako ng ng joyride po kasi iniwan ko na po siya. Nandun pa rin po sa motel sa mall nakikipag po sa CR. Yun po yung, pangit na experience ko dun sa kanya, ma'am. Wala po akong dinala na na gamit niya kasi delikado pong dalhin yun. Ibig sabihin po, sir, iniwan niyo po yung mga paraphernalia po Opo, dun sa... iniwan ko po sa hotel. Hindi na po ako tas pagkasakay ko po ng joyride, pagka-uwi ko, ma'am, tsaka lang po ako nag-chat sa kanya na iniwan ko na po siya. Kasi pakiramdam ko po parang um, parang na out of place po ako. Puwede naman po sa hotel kaming tatlo, parang sinolo niya yung isa kasi baka pag nakita niya ako, nakita ko siya, parang magseselos po, gano'n po. Ibig sabihin po, talamak po talaga yung ganito pong uri Opo, ma'am. ng ano po, no, sexual activity na may involvement po yun. Sa opinion niyo po, sir, gaano po ito katalamak sa society po natin ngayon? Like, pwede ba natin masabi na may mga ganito ring nangyari sa mga bars, sa mga clubs, ganyan? Opo, talamak po talaga, ma'am, mas marami po. Ngayon po kasi mabilis na pong bumili kahit po sa Telegram po, usap lang, i-deliver lang po sa inyo sa Lalamove, andiyan na po agad sa inyo within hour nandiyan na po yung item. Hindi na po yun mapapansin, ma'am. May mga instances po kaya, sir, na sa sobrang high niyo po, nawawalan po kayo ng malay or sa tingin niyo po parang hindi niyo na po alam yung nangyayari o kaya nagising na lang kayo na natapos na or nawala po kayo sa wisyo? Isang beses po, ma'am, nagalit po sa akin yung ko po, ko kasi Versa po siya. Ang gusto niya po isubo rin siya. Hindi po talaga ako nasubo nung ang ginawa niya po, nagbigay po siya ng item, ta's tinunaw niya sa syringe. Hindi niya na po sinabi kung ilan yung dose. Binigay na po niya sa akin basta. Tapos tinurok niya. Sobra-sobra po pala, ma'am, yung binigay. Ang nangyari po, blackout po talaga yung paningin ko, itim lang nakikita ko. Tapos po siya, ayun po, nagawa ko po yung gusto niyang gawin, ipagawa sa akin. Kumbaga in-overdose po kayo, Opo, no? para magawa po yung gusto niya. Sobrang delikado po pala yung... Nakakatakot, Opo, ma'am, sobrang kasi nakakatakot. itim na po yung masarap po siya sa pakiramdam, sobrang sarap po. Pero ang mata niyo, paningin niyo po, itim lang, wala kayong nakikita. Yun po yung naranasan ko, ma'am. Hindi ko na po uulitin yun. Ako na maglalagay nung sa akin mismo, ma'am. Pero sa habits niyo po ngayon, sir, paano po naapektuhan po nung, yun nga po, gaano po kayo kadalas na nag-engage po sa ganito pong activity? Madalas po, ma'am, kasi libre lang po kasi, ma'am. Tas kapalit lang po is yung, Opo, yun yung nga sex po. lang po, ma'am, libre po kasi. Ngayon po, parang gusto ko na pong baguhin, ma'am, kasi ang tagal ko na pong bakante, wala pa akong trabaho. Kasi natatakot din naman ako baka ma-detect siya. Weekly po ako halos nabibigyan. Pero ano po sa tingin niyo yung factor po, sir, na nakakaapekto kung bakit parang hinahanap-hanap po siya ng katawan niyo, ganun po? Yung rin po kasi, ma'am, yung pleasure na binibigay din po niya, hindi niyo po matatanggihan, ma'am. Lalo na po kung may kasama pong yun nga po, sex nga po. And but sa experience niyo po na, yun nga po, parang more than 3 years na po kayo, no? Opo. Na nasa ganyan pong, ano po, kalakaran. Ano po yung parang pinaka-shocking na story or very extreme na story po na narinig niyo or kahit po naranasan niyo po? Ma'am, yung kakilala ko, ma'am, naghubad po siya. Wala po siyang saplot, ma'am. Ang gusto niya po, sa balkon po kami mag-sex. Tapos, ma'am, po siya, tingin ng tingin po sa bintana. TH na po yun, pag ganun po. Doon po kami sa balkonahe, ma'am. Walang saplot. Nakakahiya po yun, pero wala naman pong nakakita siguro. Tas yung po, sa likod bahay po ng mga nakaka-sex ko rin po, ma'am, likod bahay. Yun po yung
kumbaga pwede siyang makita ng kahit sino Kahit po, sino very po. open Ang sa lakas po public. ng trip niya eh. Pinagbibigyan lang din po natin kasi para ano na rin po, masabayan po yung gusto niya. Tsaka siguro po dahil din sa influence nun, parang Opo. ano po siya, parang malakas yung loob, talagang very fearless, kumbaga wala Opo. nang lahat hahamakin na para ma-fulfill po yung Tsaka yung ano ma'am, meron po kaming nakakasabay sa hotel na naggaganon din po. Pumupunta po kami ma'am doon sa room nila. Doon po kami nag-aano, bali 6 na po kami. Lahat po. sabay-sabay po Oo, yun. 6 na po kami. Minsan po nagalit yung isa kasi ay ano, ang gusto niyong isa nung isa po ay siya, pero ayaw naman nung isa po. Parang gano'n po yung ano, kaya ang in the end po nun, aalis na lang po kami para hindi na magkagulo sa So room. majority po ng experience niyo po sa hotel po, Opo, no? sa hotel po. Paano po napupuslit po yung mga drugs po sa hotel? Madali lang po ma'am, sa bag lang po o kaya po sa wallet lang po. Ay, hindi po yun, sir, nadadala sa inspection, ganun. Well, sa hotel naman ma'am, wala pong gano'n, inspection, wala po. Basta po bayad kayo sa hotel. Ang nakakatakot lang po 'pag ini-smoke niyo po siya kasi maaamoy po 'yun. Pero kung i-inject niyo po siya, mas safe po. 'Pag smoke kasi mag-aano po yung hotel, eh, mag-a-alarm siguro kung may alarm system po. Opo, 'pag ano po. Kaya karamihan po ma'am, inject po talaga. Pero sa family niyo po ngayon, sir, parang mayroon po bang nakakaalam na ganito po yung inyo pong sistema sa buhay po ngayon? Wala po akong ma'am pinagsasabihan kasi ano po, eh, nakakatakot din po kasi baka itakwil po o kaya po ano, mag-iba po yung pananaw nila, gano'n. Pero madalas po minsan ma'am, napapansin po nila na yung kilos natin iba o kaya yung wala pong tulog, malaki po yung mata, dulat, gano'n. Dulat na dulat po. Yun po yung side effect ma'am kapag nasosobrahan. Para po kayong dulat. Tapos ang laki po ng eye bag, ma'am. Tas bigla pong payat, gano'n. So sa tingin niyo po kahit papaano napapansin po nila? Napapansin po pero iniiwasan ko pong Pag-usapan, pag-usapan gano'n. ma'am, opo. Ayan, sa experience niyo po 'no, na ilang taon na rin po kayo nandiyan po sa ganyang kalakaran. Ano po yung parang meron po ba kayong areas na pinagsisihan niyo po? Malaki pong bagay ma'am yung effect niya sa'kin. Nawalan po ako ng trabaho ma'am, eh. Kasi sunod-sunod po kasi dati nung may trabaho ako, ano po, eh, napapansin na po ng mga katrabaho ko na iba na po yung physical na anyo ko ma'am. Kaya nag-resign po ako nun ma'am. Tas hanggang ngayon po hindi ko pa ho nasisimulang magsimula po ulit ma'am. Parang hindi niyo pa ho siya kayang tanggalin po kasi lifestyle na rin ho yan, eh. Opo ma'am. Naging Tsaka parte na siya ng buhay niyo. nawala po yung confidence ma'am, parang ano po siya, ang gulo-gulo po ng utak, gano'n po. Pero kapag po nag-e-engage po kayo sa ganyan, siyempre may nagiging partner po kayo. Meron po bang part sa sarili niyo na nakakahanap kayo na parang safety or comfort po dun sa nagiging kapartner niyo po? 'Pag ma'am, ang ano po, pubo lang po, eh, mga body lang po. Kasi mga pack body lang po siya, parang partner mo siya 'pag kayo, pero 'pag alis na, wala na po 'yun, gano'n lang po Kumbaga yung no feelings involved no po. feelings po. Pero kayo kayo pa rin po, every week ang magkasama, gano'n po. Tapos invite na lang po yung iba ma'am. Opo. Pero may instances po ba na siyempre po yung mga ganyan, siyempre intimate act po ang sex po, no? Nakaranas po ba kayo na nag-develop po kayo ng feelings sa nakapartner niyo? Opo ma'am. Iyak po ako nun ma'am. Kasi ano po, eh, nakahanap po siya ng marunong mag-inject. Ako po kasi yung nag-i-inject sa kanya, hindi po kasi siya marunong. Tapos kaya everytime na gusto niya po na gumamit nun at ako po yung tinatawag.
May in-invite po siya ma'am na isang beses na nagke-Kempan din po, marunong mag-inject. Tapos ma'am, nag-ses na po kaming tatlo nun. Hindi ko alam na gusto niya na pala akong paalisin. Hindi niya lang po masabi kasi yung isa marunong na mag-inject. Yun ma'am. Tapos ang nagsabi, yung bagong dating ma'am na umalis na daw ako. Kasi magpa-follow up pa daw po sila. Na hindi na ho kayo kasama. Hindi na po ako kasali. Ang sakit ma'am sa pakiramdam kasi parang sobrang tagal naming magkasama ma'am. Tapos first time na nangyari yun na parang ano ka na, wala ka na, alis ka na, gano'n. Tapos simula ma'am nun, hindi na po kami nagkita. Parang nakahanap na po siya ng iba eh. So, ayun din pala yung isa sa mga hidden risks din po na mag-engage sa ganyan. Lalo na kung affectionate ka or madali kang mag-develop ng Opo. feeling sa ibang tao. Pero sa experience nyo naman po, nakahanap din po ba kayo ng kapartner na parang yung naging parang friends kayo or parang naging magkaibigan po yung turing nyo sa isa't isa? Wala po ma'am eh. Puro involved lang po kasi kapag andun na po kayo sa part na yun eh. Hanggang dun lang po. Tapos pag nasa kanya-kanya na po kayong wala na po. Kumbaga ano lang talaga, sex lang talaga, Opo. drugs. Siguro po kung kami lagi ang nagkikita, ganun, hanggang dun lang po. Pero wala pong label, ganun po. Pero so far naman po, sir, sa mga nagiging kapartner nyo po or mga nakikilala nyo po sa kalakaran po ng Kemfan, puro mga adults naman po ito, no? Opo. Naku, hindi po pwede ang minor po. Pero meron akong doktor eh. Gusto niya, minor ang gusto niyang Pero ang minor naman na ini-invite niya ma'am sa bar, nakatambay dun sa may bar sa labas, ini-invite niya 16, 15. Pinigilan ko ma'am kasi delikado yun ma'am. Tsaka may bayad eh. 500 daw babayaran siya. Very delikado po. Sobrang Opo. delikado kasi Gustong-gusto na ma'am nung doktor na na i-invite sa bahay niya yung minors. Tsaka ma'am yung doktor na yun, iba ang trip eh. Sinamahan ko siya sa buong complex. Sabi ko. Ma'am, nagtatakbo ma'am. Sayaw ng sayaw ma'am. Sa overdose niya ma'am. Sayaw siya ng sayaw doon sa lugar, sa complex. Kung gaano na talaga siya, parang kung sa term po natin yun, parang nababaliw na siya, no? Opo, sayaw Ganun po na. ng sayaw. Sinamahan ko lang po kasi delikado rin. Tsaka yung item niya ma'am, nasa akin. Hawak-hawak ko. Habang naglalakad sa sa kalsada po, tas takbo ng takbo. Hindi ko po siya iniwan nun kasi parang sobra na po eh. Nasobrahan po siya. So, curious lang po ako, sa lahat po ng mga naging, sabihin na po natin yung client or partner nyo po, may nakapartner din po ba kayo na babae po? Wala ma'am, puro LGBT community po ma'am. Pero meron po kayong mga kakilala or meron po kayong mga nakikita na ang kapartner ay straight po ang magpartner na nag-e-engage po sa Kemfan po? Lalaki sa babae po? Lalaki sa babae po. Hindi ko pa siya na-experience ma'am, pero alam ko may mga gumagawa rin po nun ma'am. Mas iba naman po yung kanilang Kasi sa perspective po natin, so, yun nasabi niyo po kanina, may mga instances pala na pwedeng i-overdose or Opo. talagang nagba-blackout na. Opo. Kasi kung sakali man po, hindi na po consensual yung pagsisex po kung sakali po, no? Hindi na alam nung isa kung ano yung ginagawa mo, pinapagawa mo eh. So, in a sense, parang siya, very, yun nga po, non-consensual or hindi siya pinag-agrihan na ganun yung Opo, gagawin. parang inabuso po kayo, parang gano'n Opo, po. ganun po talaga. Opo. Yun din po yung isa sa mga, yun po talagang pinakadelikadong part po nitong Opo. yung Kemfan po. Pag sinobrahan po kayo ng bigay. Pero sa experience niyo po, sir, parang sabihin na po natin, ano po yung parang
positive na nagbago or nangyari po sa buhay niyo, or masasabi niyo po bang walang positive or talagang Sa ngayon, ma'am, pinagsisihan niyo? ano po gusto ko pong baguhin. Pero gusto ko po talaga magsimula. Siguro po mas maganda, di-keypad na lang po yung cellphone para wala pong communication. Kaso ang hirap naman po nun pag di-keypad. Yun naman po kasi yung nagtitrigger sa atin yung communication po Minsan po kasi dinidelete ko, tapos mamaya sasabihin ng utak mo, kailangan mo na i-install po ulit natin. Hindi po siya maiwasan, ma'am. Tsaka parang yun nga po, nasabi niyo po kanina na dahil mabilis na lahat ngayon, instant na, Opo, at saka parang instant na po. hinahanap-hanap na talaga siya ng katawan mo. Opo. Pero ano po yung isa sa mga steps po na nakikita niyo or parang hakbang na sa tingin niyo po is makakatulong po sa inyo para maka-recover po? Ito po, isa po ito sa dahilan kung bakit nandito po ako. Siguro po para po, ma'am, mapursige po ako na magbago yung pananaw ko sa buhay po para itigil na po siya. Siguro po ito yung magiging dahilan kung paano ako titigil kasi po wala po akong nakikitang way para matigil siya. Siguro po isa po ito sa dahilan. Ano naman po yung magiging message niyo po or mensahe niyo po para sa mga tao po na, ayan, naku-curious po sila sa ganito? Ano po yung masasabi niyo po sa kanila in a way na dapat ba nilang hindi na lang pasukin or wag na lang nila i-feed yung curiosity nila na hindi magandang mundo po yung ChemFun po? Napakasarap po niyan pag susubukan nyo, pero po kasi, ma'am, wag nyo na pong tangkain na i-try po. Napakadelikado po niya. Hindi po siya simpleng pagkain lang na pwedeng, or alak, yosi. Hindi po siya simpleng ganun, ma'am. Masisira po yung buhay nila kapag sinubukan po nila. Baka meron po kayong final message po sa ating mga viewers po. Hindi ko po alam kung kung paano mawawala yung po sa mundo natin, pero kung hangga't maaari po sana, huwag nyo na lang siyang itry, or kung may mag-aalok po, huwag nyo na pong itry kasi sobrang hirap pong makawala. Hindi po ganun kasimple na makawala kung napasok nyo po yung bagay na sitwasyon na ganyan po. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!